mo na ang confidence ng publiko doon sa institution ng Supreme Court at hindi iyan maganda at dapat kang parusahan ng pagkakakulong o ng fine. Noong sinabi mo ba, Senate President Tito Soto, na hindi tama yung desisyon ng Supreme Court, parang lumalabas na gusto mong buhayin pa rin at isapilitan na paandarin pa rin yung impeachment case laban kay Sara na nasa Senate ngayon. Hindi maganda iyon kasi konti na lang ay sinisira mo na yung maayos na pamamalakad ng hustisya sa ating bansa. Kapag sinabi ng Supreme Court na tama na, huwag nyo nang ituloy, huwag ka nang magsalita na nagsasuggest pa na parang itutuloy mo pa. Tapos sinasabi mong hindi maayos ang paggawa ng desisyon ng mga nagsulat ng desisyon ng Korte Suprema. Dahil tapos na nga yung issue, tandaan natin, ang final arbiter, sabi nga nila, ang huling naguhusga sa mga ganyang issue ay ang Supreme Court. Attorney, hanggang saan ba yung limitasyon ng isang public official at siguro pati na rin yung pribadong citizen sa pagkokomento kaugnay sa nagiging desisyon po ng Korte Suprema? Alright, tingnan na lang natin yung jurisprudence. At walang iba kundi yung lolo ni Senate President Tito Soto. Ano ang sinabi niya doon? Sabi niya, yung mga nasa Supreme Court ay evil at incompetent at itong mga taong ito ay dapat ng palitan. Meron bang sinabi si Senate President Vicente Soto III ngayon na katulad noon? Meron. Sinabi niya, mag-charter change na lang tayo para ilagay natin sa tamang pwesto ang Supreme Court. At sinasuggest niya na mapalitan na yung mga nakaupo doon sa Supreme Court. Ibig sabihin, gusto niyang matanggal yung checks and balances doon sa Supreme Court na kumokontrol sa pang-aabuso na ginagawa ng Senate. Senate President Tito Soto, may balak ka bang buhayin yung sinabi ng void na impeachment case laban kay Sara na nasa Senate ngayon? Pero basic po yan, karapatan po ng bawat mamamayan, kasama na ang mga senador at mga public servant na magsalita at magbigay ng fair comment sa kahit na anong bagay na pinag-uusapang pampubliko. Kaso nga lang, kapag ini-intimidate mo na yung Supreme Court, kapag binubuli mo na yung Supreme Court, sinasabi mo na dapat nang palitan yung mga tao dyan dahil incompetent sila at evil at sinasuggest mo na dapat matanggal yung fundamental function nila sa Constitution na bantayan ang inyong pang-aabuso, ibig sabihin, ina-undermine mo na ang confidence ng publiko doon sa institution ng Supreme Court. At hindi iyan maganda at dapat kang parusahan ng pagkakakulong o ng fine. Opo, attorney, sa pagkakaalam nyo po, maliban po dito sa lolo ng Senate President, marami na po ang napatawan ng indirect contempt dahil sa ganito, yung pagbibigay ng komento, hindi pagsasang-ayon sa naging desisyon ng Korte Suprema? Tama. Parang ano yan isipin ninyo, halimbawa, kapag sinabi ninyo na wag mong sundin yung utos ng korte, yun, ginugulo mo yung proseso ng hustisya. Ang essence ng indirect contempt ay hindi mo sinusunod ang maayos na pamamalakad ng pag-dispense ng hustisya. Halimbawa, kung may utos, halimbawa sa isang violence against women na case, nalayuan mo yung girlfriend mo, lapit ka ng lapit, ini-stalk mo pa rin, tapos hinaharas mo pa rin, tapos sabi ng kaibigan mo, "Hoy, wag mong sundin yan." Tapos sinasabi niya sa mga pulis, habang hinuhuli siya ng mga pulis, "Wag mong sundin yan dahil mali yung judge dyan, pinipigilan niya." Parang yun din kasi ang sinasabi ni Senate President Tito Soto ngayon Noong sinabi mo ba, Senate President Tito Soto, na hindi tama yung desisyon ng Supreme Court, parang lumalabas na gusto mong buhayin pa rin at isapilitan na paandarin pa rin yung impeachment case laban kay Sara na nasa Senate ngayon. Hindi maganda iyon kasi konti na lang ay sinisira mo na yung maayos na pamamalakad
ng hustisya sa ating bansa. Kapag sinabi ng Supreme Court na tama na, huwag nyo nang ituloy, huwag ka nang magsalita na nagsasuggest pa na parang itutuloy mo pa. Tapos sinasabi mong hindi maayos ang paggawa ng desisyon ng mga nagsulat ng desisyon ng Korte Suprema. Dahil tapos na nga yung issue, tandaan natin, ang final arbiter, sabi nga nila, ang huling naguhusga sa mga ganyang issue ay ang Supreme Court. Nagsalita na po ang Supreme Court, tapos na po. Wag na po ninyong palakihin pa yung issue dahil ginugulo nyo pa yung stability ng ating saligang batas. Opo, halimbawa, hindi po siya magbigay o magbitaw po ng opinion at parang itutuloy niya yung charter change dahil nga doon sa kumbaga, 'di ba, nabanggit niya na dahil doon sa decision, napapanahon na yung chat. Halimbawa, walang opinion pero parang ipinus niya yung pagbabago ng ating konstitusyon alinsunod doon sa naging desisyon ng Korte Suprema dahil sa medyo sumama yung kanyang loob. Kahit yun ay maituturing din ba na indirect contempt? Ang galing mo, Admar. Hindi yun indirect contempt dahil fair comment yun. Pwede niyang sabihin na hindi tama yung desisyon sa mga ganitong paraan at ang solusyon dyan ay charter change. Ito dapat ang gawin natin. Kaso nga lang, kapag inatake mo na yung pagkatao ng ponente, ang mga miyembro ng Supreme Court, at sinasuggest mo na sa pamamagitan ng pagbabago ng ating konstitusyon ay para mapalitan yung linya ng mga nasa Supreme Court ngayon, ibig sabihin, meron ka ng bad faith na tinitirada yung mga taong nakaupo doon at yun ay delikado dahil na-undermine niya yung confidence ng publiko sa institusyon ng hustisya. Opo, para din sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung separation of powers po, kasi parang yun nga yung nabanggit din niya, nag-overreach, lumagpas na. Sa tingin niyo po, lumagpas na ang Korte Suprema doon? At kailan ba natin masasabi kung, kasi ang punto ng Korte Suprema, na ganito ang dapat gawin. Sa panig ng ni Tito Sen, parang sinabi niya na lumagpas na. Alin ba, kailan ba, ano bang senaryo na masasabi nating lumagpas na ang isang Korte Suprema doon sa kanyang kapangyarihan na punta na, o kumbaga nag-overreach na doon sa iba pang sangay po? Admar, dito sa decision na ito, hindi lumagpas ang Supreme Court. Tandaan natin na ang Supreme Court ang final na nag-i-interpret kung ano ang ibig sabihin ng saligang batas. Ang nakalagay sa saligang batas ay bawal na mag-file ng impeachment complaint within 1 year after initiation ng prior impeachment complaint. So, ano ang nangyari? Noong December, merong mga impeachment complaint na ipinasa at inirefer nung January sa Committee on Justice yung mga impeachment complaint. Ayon sa Supreme Court, yun yung point na initiated na yung impeachment complaint. At from there, bawal nang magsampa pa ng impeachment complaint within 1 year. Pero ano ang ginawa ng House of Representatives? Noong February ng 2025, nagpasa sila ng complaint through votes ng 1/3 ng members of the House para isubmit na yung articles of impeachment papunta doon sa Senado para umpisahan na yung impeachment trial. Tandaan ninyo, yung ginawa ng House of Representatives noong February ay hindi pareho sa mga impeachment complaint na nai-refer na sa Committee on Justice. Therefore, yung ginawa nila noong February ay within the 1-year bar rule. In other words, in-apply lang naman ng Supreme Court kung ano ang isinasabi sa batas. Kasi nga naman, hindi pwedeng sunod-sunod-sunod ang impeachment complaint na ipinapasa mo laban sa isang impeachable officer dahil iniistorbo mo siya sa kanyang paggawa ng trabaho. Dapat ang ginawa ng House of Representatives noon ay yung naunang mga impeachment complaint na nasa Committee on Justice, dapat yun yung inelevate nila sa Supreme Court. Hindi dapat sila gumawa ng kanilang sariling impeachment complaint which served as the articles of impeachment
na ipinagbotohan ng 1/3 papunta sa Senate. Tandaan natin, doon sa ating konstitusyon, pwedeng magsampa ng kaso ang isang private individual na endorse ng isang congressman or ng isang congressman or through 1/3 na direktang boto ng mga members ng House of Representatives na binoboto ang isang impeachment complaint which would serve as the articles of impeachment. In other words, itong tatlong ito na paraan para magsampa ng impeachment, pwede kayong gumawa ng ganitong mga style o pamamaraan para magsampa ng impeachment complaint. Pero if at least one of them was referred already doon sa Committee on Justice, deemed initiated na yung impeachment complaint. So any impeachment complaint na gagawin mo after that, sa kahit na anong paraan, method 1, method 2, or method 3, barred na po iyon ng Constitution. Yun naman ang ginawa ng Supreme Court. Nature na i-interpret lang ang ibig sabihin ng saligang batas at i-apply yung facts doon sa case. As a matter of fact, sound yung decision na iyon. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi ni Senate President Tito Soto na lumalabag sa konstitusyon. Wala naman siyang sinabing alternative na decision na dapat ginawa ng Supreme Court para sana ma-demonstrate niya yung layo ng wisdom ng suggested resolution na gusto niya at dun sa pagresolba ng mga mahistrado. Ito rin ba yung dahilan kung bakit itong si Congresswoman Leila de Lima nung una, kasi di ba nung last humingi siya ng paumanhin doon sa Supreme Court for characterizing kung bakit humingi siya ng paumanhin din during that time na nakapuna siya, attorney, kasi pwede siyang mapatawa ng indirect contempt dito. Ano pa ito? July pa ito, after na ito nung unang desisyon ng Korte Suprema. Magandang personal policy po iyan na kapag tayo ay nagkakamali ay humihingi tayo ng tawad. Hindi ba tinuturo sa atin yan nung bata tayo? Ang problema kasi dito kay Senate President Tito Soto, sabi niya mali ang Supreme Court, pero sir, ano ang tama? Ipakita mo sa amin kung paano dapat nagrason ang Supreme Court para masabi mo na tama. Wala naman siyang inoffer na alternative, nag-criticize lang siya. Sabi nga nila, hindi pwedeng criticize ng criticize na wala ka namang ino-offer na alternative interpretation. In other words, doon nakikita ang bad faith ng kanyang mga statements. Ibig sabihin, gusto niya lang talagang sirain ang confidence doon sa desisyon, ang confidence doon sa institution ng Supreme Court, at ang confidence ng taong bayan sa mga mahistrado ng Supreme Court. Dahil kung totoong disagree siya doon sa soundness ng ating desisyon mula sa Supreme Court, sana nagbigay siya ng maayos na paliwanag about doon sa reasoning na tama. Ang tanging ginawa niya lang naman ay minalign niya lang yung institution ng Supreme Court at ang mga taong nakaupo rito. Opo, Attorney, good evening. Si MJ po ito. Sir, pag-usapan po natin yung dalawang outcome na mangyayari sa issue na po na ito. Halimbawa, pag kinatigan, anong epekto nito sa future na mga discussions involving Supreme Court decisions with finality? Okay lang naman mag-comment. Kahit naman ako, nagkikriticize din ako ng decision ng Supreme Court. Pero wag mo itong gawing in bad faith na ang primary purpose mo ay i-defeat yung trust ng taong bayan sa confidence sa institusyon ng Supreme Court. Tandaan po natin, kaya po maayos ang ating lipunan dahil po linayout ng maayos ng ating saligang batas ang dynamics ng ating Supreme Court, ng ating legislatura at ang ating executive na maayos ang checks and balances nila sa bawat isa. Kaya hindi pwede na ang isa sa kanila ay nakikipag-away sa kanilang co-equal body. Tandaan po ninyo, malaki po ang relevance ng sinabi ng isang Senate President dahil hindi lamang yan ordinaryong tao, ha? Kapag ordinaryong tao, siguro pwede pang palagpasin. Pero kapag head na mismo ng Congress ang nagkikriticize sa kanyang co-equal body, pinapakita mo po sa taong bayan na hindi po stable
ang ating lipunan, hindi po stable ang mga nakaupo sa gobyerno at nagprepresenta ka po ng krisis sa ating konstitusyon at hindi po yan maganda dahil para i-advance mo ang iyong sariling department ay hinihila mo pababa ang iyong co-equal department. Kayong tatlong department, kayo ang foundation ng maayos na civil society dito sa Pilipinas. Tapos sisirain mo ang isa para lamang tumuwid at i-advance kung anumang political agenda ng isang leg ng ating demokrasya. Babagsak po ang buong Pilipinas kapag ganyan. Kaya napakahalaga po na kontrolin yung mga ganitong klaseng pananalita, especially kapag mabigat ang consequence ng pananalitang ganyan, lalo na ang nagsasalita ay kasing bigat ng mga kinikriticize niya. Halimbawa sir, pag walang aksyon o hindi katigan, ang lalabas, pwedeng basta na lang ganunin ang mga bumubuo sa Supreme Court, parang ganon, na anybody can talk about in that way? Sir. Maganda po na nag-file tayo ng formal petition sa Supreme Court para makapag-comment ang Supreme Court sa bagay na ito. Sa tatlong branches ng ating government, ang judiciary lang ang nagme-maintain ng maayos na ugali. Yung legislature at executive at mga commentators sa public ay nagbuburdagulan na, pero yung hudikatura hindi pa rin nagsasalita yan para lang ma-preserve yung kanilang dignidad. Pero po, kapag nagsampa tayo ng petisyon na katulad nito, magkakaroon sila ng pagkakataon na idepensa nila ang kanilang sarili. At dun sa kanilang panunulat, maa-assess na nila yung quality and repercussions ng mga pahayag ni Senate President Tito Soto. Halimbawa, marami pong case na indirect contempt na dismissed. Yung parusang fine at yung parusang imprisonment. Pero at any rate, marami pong mga paggalit na ginawa doon sa mga desisyon na yon sa pamamagitan ng discussion ng Supreme Court. Halimbawa, sasabihin ng Supreme Court, i-dismiss tong petition na ito dahil sa freedom of speech ng speaker. Pero in any event, mabigat naming pinagsasabihan yung nagsabi nito na wag mo nang uulitin at hindi maganda yung ganyan mong sinasabi dahil kanyang ina-undermine yung confidence ng public sa institusyon ng Supreme Court. At least nagkaroon ng pagkakataon ang ating judiciary na idepensa nila ang sarili nila. Otherwise, ibubuli na lamang sila ng pinakamataas na nakaupo sa legislative department at hindi po yun ang dapat na mangyari. Tandaan natin, kaya naparusahan yung lolo ni Tito Soto noong 1949 ay dahil senador rin siya noon. At sinabi ng Supreme Court na ini-intimidate niya yung Supreme Court at yung mga members ng Supreme Court at binubuli sila. At yun ang ginagawa ni Tito Soto ngayon. Bilang Senate President, ginagamit niya ang kanyang posisyon para ma-intimidate ang mga miyembro ng co-equal department ng legislature na ang namumuno ay yung speaker mismo na si Senate President Tito Soto. Hindi po yan, delikado po yan, masyadong masakit, mabigat, masyado ang sinabi mo, sir. Paano naman, attorney, pagsabihin na hindi naman yun paninira, political statement lang naman. At ang Senado, ang Kongreso, politika po ang negosyo doon. Hindi naman para katulad sa Supreme Court na mga batas at konstitusyon po ang pinag-uusapan. Okay lang yan, magsalita po tayo. As a matter of fact, ako po ang number one na taga-promote ng freedom of speech sa ating bansa. Kaso nga lang kapag nagsalita ka ay nakakatakot na. Ngayon po, sa sitwasyon ni Senate President Tito Soto, kapag nagsalita po kasi siya, parang ayaw niyang sundin yung desisyon ng Supreme Court. Sinabi na ng Supreme Court na yung impeachment case ni Sara Duterte na nasa Senate ngayon ay void. Huwag niyo nang umpisahan. Tapos sinabi niya na mali ang Supreme Court, tapos ipinaparamdam niya sa ating lahat na hindi niya susundin yung utos ng Supreme Court at bubuhayin niya pa rin yung case. Bilang leader ng legislature, nakakatakot yun. In other words, meron talaga siyang pinapresenta na threat at nakakanervyos yun sa ating mga mamamayan dahil dinedestabilize niya
ang ating lipunan. Kapag hindi na po rinerespeto ng mga pinakamatataas na tao sa executive, sa legislative at sa judiciary, yung constitution, magkakagulo po ang ating bansa. At yun lang po ang aming pinoprotektahan. Ang mensahe lang namin kay Senate President Tito Soto ay, bilang leader ng legislature, sir, maging maingat po sana kayo sa inyong pananalita dahil mabigat po ang karga ninyo, mabigat po ang dating niyan, malakas po ang weight ng bawat bigkas ninyo at malaki po ang epekto niyan sa dignidad at confidence ng taong bayan sa ibang department ng ating gobyerno. Opo, sir, anong comment ninyo sa sinabi po ni Tito Sen na yung desisyon daw po ng kataas-taasang hukuman ay isa pong impossible dream at nang himasok sa kapangyarihan po ng Kongreso to initiate and try impeachment cases? Sana ipinaliwanag niya bakit impossible dream. Ano ba ang konsepto niya ng dream? Sana ipaniwanag niya kung bakit mas magaling pa daw ang first year student kaysa sa mga mahistrado ng Supreme Court. Sana ipinaliwanag niya kung bakit mali ang desisyon ng Supreme Court. Yun nga po. Kaya nga po kami ay nagrereklamo dahil buti sana kung nagbigay siya ng maayos na paliwanag sa kanyang mga sweeping statements na nag-undermine ng dignidad ng Supreme Court. Kung ginawa niya sanang maayos yung kanyang pagpapaliwanag, at least maintindihan siya ng taong bayan at mabibigyan natin ng pagkakataon ng taong bayan na sila na mismo ang maghusga kung tama si Tito Sen o hindi. Para kapag malaman nilang hindi siya tama, hindi siya paniniwalaan. Ibig sabihin, malusog ang palitan ng diskurso. Kaso kasi ngayon, sinasabi niya sweepingly na yung desisyon ay mali at yung mga mahistrado ay mas mahina pa kaysa sa first year student. Ibig sabihin, hindi mo tinitira yung merits ng decision itself. Hindi mo tinitira yung substance ng decision itself. In other words, ang iyong layunin lamang ay pababain ang tiwala ng taong bayan sa nagsulat at doon sa isinulat. At yan po ay delikado. Sir, kaugnay pa rin sa binanggit niyo po kanina na separation of powers ng tatlong sangay po ng pamahalaan, maaari bang sabihin na political question ng impeachment at hindi dapat pakialaman ng Supreme Court? Political in nature, largely and primarily, yes. Kasi ibig sabihin, kapag nagbigay ka na ng desisyon, yung mga tao sa Senado, kapag gumagawa na sila ng substantive decision doon sa kaso, it's a political call at hindi sila pwedeng questionin ng Supreme Court. Pero pagdating sa proseso, yung mga bagay-bagay na dapat mong sundin, black and white, at hindi mo pwedeng iwasan dahil na-layout yan ng saligang batas, hindi yon political question. Legal question iyon. Dahil kapag hindi mo sinunod yung procedure, illegal yan. Therefore, kapag sinabi ng Supreme Court na ang inyong proseso ay hindi sang-ayon sa procedure na lineout sa Constitution, ibig sabihin, hindi yon saklaw sa political wisdom ng mga legislators. Therefore, pasok siya sa province ng Supreme Court na pagdesisyonan. Baka naman sir, ang dating dito ng iba, sa iba, gusto nyong patahimikin. No? Gusto nyong pagkaitan ng pagkakataon na magpahayag ng kanyang sariling opinyon ang Senate President. Okay, sige. Alright, bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Hindi ba't yun din ang ginagawa nyo sa amin? Kapag ginagawa nyo sa amin, hindi naman kayo nagre-reklamo Pero kapag ginagawa sa inyo, grabe kayo umiyak. Binibigyan lang namin kayo ng a taste of your own medicine. Kumbaga sa basketball, sinisiko na kami. At namang hindi kami gaganti. Ang dumi na ng laro ninyo, mga dirty player kayo. Ibig sabihin ba magbabait-baitan pa rin kami at hindi namin susuklian ang inyong dumi, maduming paglaban? Kung yun ang sinasabi niya. Kasi magfa-fly lamang yung argument niya kapag sinasabi niya na madumi kami lumaban. Sir, kung inaamin mo na madumi yung ganitong atake, in other words, madumi rin yung mga atake nyo sa amin na kinakasuhan nyo lahat.
ng mga lumalaban sa inyo na nagpapahayag lamang ng kanilang komento sa mga public issues. Opo, tugon po ni Tito Sen ay maghihintay raw po siya ng kopya galing po sa Supreme Court hinggil po doon sa inyo pong petisyon. At sinabi niya, na I quote, "But what about those who align with my opinion, such as retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, si Father Rangelio Aquino daw, yung UP College of Law, Dean Pablo Yamese, iba pang mga abogado, Attorney Wilfredo Garrido, Law Dean Mel Santamaria, Manolo Quezon III, and others that pointed out the factual errors of the decision and the possibility of a judicial legislation." Tanong niya pa, attorney, siya lang ba daw? Ako lang ba? Yan po yung tanong ni Tito Sen. Yes sir, ikaw lang, Senate President Tito Soto. Bakit? Dahil ikaw ang sitting Senate President. At ang bawat salita mo ay mabigat ang dala at mabigat ang consequence niya doon sa judiciary. At pangalawa, ikaw lang naman ang maboka. At ganoon ang tono ng pagsasalita. Halimbawa, kapag yung mga sinabi mong tao, sinabi nila mali yung decision na yun, may mga pagkakamali yung decision na yun. Okay lang yun para sa normal na tao na pakinggan dahil wala naman silang kapangyarihan na impluwensyahan yung ating Senate na buhayin yung kaso dahil hindi naman sila leader ng Senate eh. Pero kapag ikaw ang nagsalita, kasama ka yan sa obligasyon mo at responsibilidad mo bilang isang responsible na leader ng upper chamber na maging maingat sa iyong pananalita. Dahil kapag sinabi mo na hindi valid yung desisyon, sinasuggest mo na gusto mong buhayin yung kaso na sinabing wag na dapat buhayin. Kaya mali po yung ginawa ni Tito Sen, siya lang dapat po ang kasuhan, hindi yung mga normal na tao na nagpapahiwatig lamang ng kanilang opinyon. Opo, at mukhang may balak, attorney, na magsampa ng ethics complaint. Yes, marami kaming balak. Merong separate na complaint na ipapasa laban kay Senate President Tito Soto doon sa ginagawa nila kay Congressman Kiko Barsaga sa Congress. Sa kanyang freedom of speech din, di ba? Napaka-inosenteng gawa. Ginagawa niya ngayon sa private sphere. Hindi nga siya nag-criticize ng gobyerno, yung mga picture daw. Hindi ba? Napaka-inosente ng mga yon. Ginawa niya lang naman sa isang convention yon. Freedom of speech yun ha. Mas malinaw yon na freedom of speech. Pero inaabuso siya. Ngayon naman, sir, try mong tikman yung mapait na gamot na isineserbisyo nyo sa amin. Huwag kang umiyak, okay? Opo, meron din po palang binanggit no si Attorney Topacio na kahit daw si dating US Vice President Al Gore, abay ginalang po yung naging desisyon ng US Supreme Court nang siya po ay matalo noong 2000 presidential elections. US VP na yun, attorney. Yun po. Meron po talaga tayong karapatan na magsalita. Fundamental po iyan. Kung wala namang nadadamage na institusyon sa ating lipunan dahil sa kapangyarihan at impluensya na dala ng speaker, by all means, magsalita ka ng iyong opinion dahil hindi mo naman na-destabilize ang ating bansa eh. Pero with great power, sabi nga nila, comes with great responsibility. Kapag meron kang mabigat na impluensya, ikaw ang leader ng ating lehislatura, huwag kang magsalita ng mga masasakit na salita na naninira sa iyong co-equal na sangay sa ating gobyerno. Sir, ano pong mensahe ninyo sa taong bayan na matindi po ang pagtutok sa mga isyu ngayon sa politika, usapin ng batas at usapin po ng korupsyon at pananagutan sa ating bansa? Mga kababayan, ako si Attorney Harold Respicio at kasama ko ang mga mabibigat na mga abogado at politiko sa ating bansa na lumalaban sa mga korupsyon at pang-aabuso ng administrasyon na ito laban sa kanilang mga oppositors sa politika. Ang masama po ay kapag binubugbog na tayo at hindi tayo lumalaban. Sunod-sunod na po ang kanilang pang-aabuso sa atin at panahon na po na tayo ay sumagot at lumaban sa kanila. Ang una po nilang ginawa sa atin ay yung kanilang pagharang
ng third impeachment complaint, labag po iyon sa konstitusyon. Ngayon, ang sumunod, gusto nilang buhayin ang sinabi na ng Supreme Court na void na impeachment complaint, labag ulit yan sa konstitusyon. Ngayon po, ang trabaho po namin ay pigilan ang sunod-sunod nilang paglabag sa ating konstitusyon. Kung consistent sila sa kanilang